Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Lilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod
ako sa'yo, Panginoon. Ang tanging alay ko, ang buhay ko ito, maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Martes na naman. Naku, napakabilis po ng araw, ano? Pero bawat araw, nararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sa mga kapatiran natin, Tached, bati ka muna, Tached. Hello, good morning, Jesus. Tached, lapit natin, mic natin. Today Yan. is Tuesday. TikTok Hindi na pa, wala pa. Mamaya pa yung TikTok. Nagti-TikTok agad si Tached, ano? Ayan. Thank you, Lord. Para po sa ating VOTD sa umagang ito, kasama ko po si Sister Ched. Ang ating VOTD ngayon, sa umagang ito, walang iba kundi 1 Corinthians 12, verse 12. Ang sabi doon, sapagkat si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat ang buong bahagi, iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang isa pa rin katawan. Kaya, so pag isang katawan, of course, kailangan mayroong ugnayan. May pagkakaisa. At ang sabi nga niya, sa pamagitan niya, nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos, gumaganap ang maayos ang tungkulin ng bawat bahagi. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya ang pundasyon ng ating paglilingkod sa katawan ni Kristo ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig, walang iba kundi ang Panginoon. Pag ang pundasyon natin sa paglilingkod ay ang Panginoon, hindi mabuwag ito. Sapagkat ang naglagay sa atin dito ay makapangyarihan Diyos. So, nakita ko dito, kailangan sa isang katawan ay may unity, may pagkakaisa. Diba? Inaawit natin lagi, ano nga yung Psalm 130, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nakakaisa at sama-sama na magkakapatid. At nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Dito pala nalulugod ang Panginoon kung tayo'y may pagkakaisa. Sabi nga, sa Santiago 3:13, sino ang marunong at may pang-uunawa? Sabi dito, ipakita ninyo ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So may akibat pala ito na may kababaang loob. Kasi ang Panginoon natin, naglingkod siya na wala siyang reklamo. Namatay siya sa krus, pinako siya sa krus, wala siyang reklamo. Wala tayong narinig sa Kanya. Kasi ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, ito'y malinis. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, at maibigin mapagbigay at mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, at hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Kaya walang balat sibuyas sa katawan ni Kristo. Kailangan maging totoo tayo sa bawat paglilingkod sa atin sa Panginoon. Maging tapat lang po tayo. Ang pangalawa dito ay kailangan natin. We need one another. Kailangan natin ang bawat isa. Hindi kayo makagawa dyan kung wala kami. Kaya, di ba? Wala kayong magagawa kung wala kami. Parang mali.
Wala tayong magagawa kung wala si Oo Lord. nga pala. Wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kung wala kayo dyan. Kaya tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. We need one another. Lalo na sa pandemic na ito, kailangan magkakaisa tayo sa espiritu na kumikilos sa atin. Kasi pag ang espiritong kumikilos, walang inggitan, mga kapatid. Maski sabi nga maski mayaman ka, hindi mo mapagmamayabang ang kayamanan mo. Ang mayroon ka ngayon, walang magagawa, kundi magkakaisa ka lamang sa espiritu. Kasi ang katawan ni Kristo, pag mayroong pagkakaisa sa espiritu, ito ay smooth na nagtatrabaho sa kanyang katawan. Ang pangatlo dito, ang sabi nga, ang pangalawa, ang pagsikapan natin, gawin ang mga bagay na magdudulot ng kapayapaan at makipagtibay sa isa't isa. So, ang kailangan, encourage one another para maging matibay tayo sa ating pagkakaisa. Ang pangatlo dito ay we are important to God. Napaka-importante ang bawat isa sa atin sa katawan ni Kristo. Maski sabihin nga, ang mga bahagi ng katawan, inaakala nating hindi gaano kapuri-puri sa pinag-uukulan na higit sa pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Ano ba ang bahagi ng katawan mo hindi maganda? Di ba ang kuko mo? Ay, maganda ang kuko ko. Oo. Hindi pag hindi mo yan pinalinis sa akin, hindi yan. Marunong ako. Marunong ako. Hindi. Oo. Kasi, pag masakit ang kalingkingan, lalo na ingron mo, Dama ng buong katawan. buong katawan mo nakakaramdam yan. Kaya, oo, kasi pag kumilos ang katawan mo, alangan naman, maiiwan ang kamay mo, maiiwan ang paa mo. Kailangan kumikilos lahat yan. Sabi nga dito, and so there is no division in the body, but its different parts have the same concern for one another. Yes. May concern tayo sa bawat isa. Tiyan mo, nagkakasakit, kailangan bisitahin natin, mga kapatid natin. Tanungin natin kung kumain na, at kung hindi niya kaya magluto, lutuan natin. Yan ang mahalaga sa katawan ni Kristo. Ang pang-apat dito, we must be teachable in spirit. Kailangan tayo'y nagpapaturo at patuloy na mag-aaral ng kanyang salita. Sa Kawikaan 4:10-11, makinig ka. Sa payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Ikaw ay pinapatnubayan ko sa daan ng kaalaman. Ituturo ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Kaya ang pinag-aralan natin dito ay hindi nagdadala sa atin ng masama, kundi kabutihan. Dadalhin tayo ng Panginoon sa daan na matuwid. Kasi akala natin, pag anong ginagawa natin, matuwid nga ang daan, ngunit pagdating mo doon ay kapahamakan. At ang katuwiran ng Panginoon ang siya nating ikinabubuhay. Ang panglima dito, we have a yielding to God, to one God. Isa lang ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Sa Exodo 20, verse 2, I am the Lord your God. I brought you out of Egypt, where you were slave. Worship no God but me. Wala tayong ibang Diyos na pinaglilingkuran, kundi iisa lamang. Sa worship, worship, tayo lahat ay tinawag sa isang Diyos na buhay. Ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi na ito ay si Kristo. Ang bawat bahagi nito
ay may tungkulin para maganap ang layunin ng Diyos ayon sa pagkatawag sa atin sa isang iglesia kung saan inilagay niya ang bawat isa. Ang isa ay ginawa niyang apostol, ang iba't propeta, ang iba'y emanghilista, ang iba'y pastor at guro. Kaya wala tayong paglalagyan kundi ang kalooban ng Panginoon ang pagkakatawag sa atin. Nilagyan niya tayo ng lahat ng magtuturo sa atin. Kaya lang kailangan makinig tayo. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang bawat hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen and amen. Ayan. Thank you, Lord. The Ched. Maganda po yung kanyang 1 Corinthians 12. Pag pinag-aralan niyo po ito, hindi po naman tayo tinuturuan sa anatomy ni Paul. Pero ito yung madaling maintindihan po na pagtuturo tungkol sa unity. Oo. Alam nyo, ito po ay key teaching sa Christianity. Kasi pinapakita rin po sa atin dito na ang lahat po ng mga believers ay equally valuable in the eyes of God. Equally, mga kapatid. Although merong mga parts na intended for more honorable function, it doesn't mean na mas importante sila. Meron lang silang mas honorable na ginagawa in the body of Christ, pero hindi ito magseset sa iyo apart from the body. Kaya nga siya body mga kapatid. Ngayon, alam niyo po yung salitang synergy. Ang ibig sabihin po, basahin ko na yung synergy, kung anong ibig niya sabihin. Ang ibig sabihin po ng synergy, the interaction or cooperation of two or more organizations, substances, and other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects. Pag sinabing synergy, ito yung mas maganda at marami ang nagagawa ng sama-sama kesa doon sa pagsamasamahin mo yung gagawin individually. Yun ang ibig sabihin ng synergy. So, yun ang kailangan po kung bakit dapat may unity in the body of Christ. Tandaan po natin, ang purpose po ng Panginoon ng pagbibigay ng gift sa bawat parts of the body ay for the beauty of Christ's holiness. Huwag pong mawala sa isipan natin yan na tayo po ay binigyan ng gifts. Every part of the body, member of the body of Christ, ay binigyan ng gifts para po maipakita natin sa mundo ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos. Kaya kailangan, let us move together, ayan, in unity mga kapatid. Ngayon, meron pong mga body of Christ, meron pong members of the body of Christ na binigyan ng mas maraming gifts. Pero hindi ibig sabihin po nito na you are more spiritual than the others because binigyan ka ng multiple gifts ng Panginoon. Hindi po, what makes you spiritual is not your gift. What makes you spiritual po is the Spirit of God that is residing in you. Hindi yung gifts. Kaya hindi mo siya pwedeng ipagmalaki. Ngayon, doon naman sa binigyan ng kakaunti ang gift na members of the body of Christ, wag nyo naman pong menosin yon at sasabihin yung alis na lang ako, mag-quit na lang ako kasi parang wala namang kwenta yung binigay na gift sa akin. Akala nyo lang po yun. Pero hindi ho pwedeng magbigay ang Diyos ng gift sa isang member of the body of Christ nang irrelevant siya sa purpose ng Diyos. Ang lahat po ay may relevance sa kaluwalhatian ng Diyos kung bakit po ito ibinigay sa iyo. Sabi ni Tached kanina, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kasi po,
meron kasing mga parts of the body, lagi naman po nating naririnig, di ba yung kwento ni Ilong at saka ni Tenga. ni Tenga, di ba? Lagi natin yung naririnig na si mata kasi nangangailangan na ng salamin dahil malabo na. So, si salamin, pinapatungan si Ilong. Tapos, sinasabitan si Tenga. Ngayon, nagkutsaba yung dalawa. Sabi ni Ilong, lugi naman ako sa iyong mata. Ikaw lang ang nakikinabang. Pero kami ni Tenga nahihirapan kasi pinapatungan mo ko, nabibigatan ako, nagkakamarka pa ako. Tapos sabi ni Tenga, lalo na ako. Sabi niya, ang sakit-sakit nung sabit sa akin. So sabi ngayon, di sige, tanggalin na natin para walang reklamo. Dahil malabo nga si mata, nadapa. Ang unang tinamaan si Ilong. Pumango. Pumango si Ilong. So, yun nga yung sabi niya kanina, kailangan may unity. Ngayon po, meron po kasing mga parts of the body na nai-infect, Ched. Ito yung kapag hinayaan mo na yung mga virus, ang virus dito, yung kasalanan, di ba? Kapag inalaw mo yung mga virus na ma-infect ka niya, may infect, nabubulok kung saan yung may infection. Di ba, Ched, pag nasugatan mo? Pagka nasugat kasi, pag nasugatan mo yung kuko mo, ang liit lang noon, mga kapatid. Tapos, ang napatunayan ko, Ched, pag ikaw pala ay nagpalinis ng ganun, tapos na medyo, wala pa nga ang sugat parang lang yung balat, umover lang ng tanggal. Once na naligo ka pala, nang hindi mo nilagyan yun ng mamamagana kinabukasan. So pag hinayaan po natin na ma-infiltrate tayo ng kasalanan, yung body, yung parts na yon na hinayaan na magkaroon ng infection, namamaga, nabubulok, tapos minsan napuputol. Apektado talaga. Hindi ka makalakad. Tapos, di ba, Ched, pag diabetic ka, napapansin nyo, pag nabulok na po ng todo at napabayaan na yung bacteria na yon na kainin yung flesh, nabubulok na, ano po ang ginagawa ng mga doktor? Puputulin. Ina-amputate. Naalala ko tuloy yung nasa Matthew 5:29. Na kapag ka ang mata mo causes you to sin, ang sabi doon, Dukatin mo. Dukutin? Dukutin. Dukutin mo. Sabi, imagine niyo po kung ang kamay mo ay causes you to sin, putulin mo. Pinuputol talaga in order to save the rest of the body, mga kapatid. Kaya kapag ka hindi rin talaga po pwede na porke mahalaga ka sa body of Christ, pero Babayaan mo na lang. Infected ka ng kasalanan, tas pinababayaan mo lang, mamamaga, mabubulok, kailangan ka ring ikat. Tanggalin ka sa body. Kasi kung hindi, may infect mo yung ibang healthy parts of the body. Kaya, yung 1 Corinthians 12 na to ni Ched. Marami po siyang sinasakop, mga kapatid. Ang mahalaga po dito, kung ano ka man sa body of Christ, perform the task entrusted to you with respect to the other members of the body na binigyan din naman po ng kanya-kanyang gawain nila. Para pong dito, mga kapatid, di ba? Ngayong pandemic, we learn to move as a body. Di ba? Yeah. From the pinakamaliit na bata, di ba? Pag Kristok, sumasayaw, nagla-love offering. Yung mga teenager, sa technical, pati senior, sa love offering, di ba? Lahat nag-move ngayon as a body. Kaya naman po, karamihan sa inyo, yung mga comment ninyo, ang ganda, ang galing. Yun. Kapag ka, in unity, nagpa-function ang body of Christ, napupuri ang Diyos. Amen. Dahil nakikita nila ang kagandahan ng kanyang kabanalan, dahil ang katawan ni Kristo ay malinis, maganda, tapos graceful because they move in unity.
Yun ang maganda. Kaya nakakapagbigay ng glory yung body. Yan. Thank you, Lord. Ganda nung kay Sister Ched na to, mga kapatid. Bumati muna tayo. Total, may oras pa tayo. Patuloy po nating ipag-pray yung wildfire sa Amerika. Ngayon ko lang nalaman na sa sobrang init pala, may sinasabi si Kuya Nandeng na ano sabi niya, Beb? Nagsama, may mga ayon-ayon siyang sinasabi. Sa sobrang init, nag-thunderstorm. Nang walang ulan, Tached. Dahil sa sobrang init, kumidlat ng kumidlat, walang kasamang ulan yun. Kasi nga, ang nag-cause yung init. Tapos alam nyo, dun sa may San Francisco, 72 na sunod-sunod na gidlat. Kaya, nagka-fire. Imagine niyo po yun, no? O, di ba, no, Tached? So, kumakalat na po. And according to parang papunta na ng LA. So, masyado na pong malawak ito. Kaya, let us continue to pray na mag-intervene si Lord doon sa nangyayari. Yan. Thank you, Lord po. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran natin. Happy anniversary sa Mahogany Prayer Group. Happy anniversary. Happy anniversary po sa inyo. Sabi ni Sister Tess, 36th year. Pero, Tached, may nakalimutan tayo. Mag-pray. Tached, pray na kayo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoon, at napakadakila mo sa magandang umaga. Ang aming pagising, malakas sa aming katawan, wala kaming nararamdaman. Bagkos kami ay natutuwa at nagagalak sa paglilingkod sa inyo sa buong maghapong ito, Panginoon. Gabayan at ingatan niyo po kami, lalo na sa pandemic na ito. I rebuke the spirit of virus, kung anuman po ang umiikot sa compound ng Kompi, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam nito lahat. Thank you, Lord God. At tinataas ko po ang lahat ng gawain, Panginoon, ang technical, ang magbabahagi ng mga salita mo, Panginoon. Guide them and give them a double portion of your anointing, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord po. O yun na, happy anniversary sa Mahogany Prayer Group. Kung wala silang celebration ngayon, dati, lagi-lagi, Oo nga. Tapos invited tayong lahat. Padala ng kanta, hindi nga sila nagmi-meet, Beb, ng sama-sama Kaya, hindi rin sila, karamihan pa sa kanila seniors. Ayan, oo. Today is your birthday. Today is your birthday. Happy birthday, Happy kay birthday. Brother Roger Batalier. And At saka, David. Ayan, si David Belmonte. sa ating technical. David Belmonte, happy birthday. At kay Sister Flor Kunanan, Sister Flor, happy birthday po, kapatad. Ayan. Kantahan natin sila, Tached, para marinig nilang yung magandang boses. Happy, happy birthday. Yan, yung may ganun, Tached. Happy birthday. Yan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ang galing naman. Galing. Nag-ano pa siya. Oo, nag-blend siya. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Enjoy your special day. Yes. And be thankful. Dahil lang sabi ng Diyos, be thankful for every year that you live. You in live, your- Tached. Tached, nang taon ka na ba, Tached? Sa September 10, I'm already 76. Sa 26? 76. Sa 26 si Tached.
76 na pala si Tachet. At nag-a-announce na siya sa September 10. birthday ko na. Oo. 76. Batiin mo yung kapatid mo sa taga-Bacolod. Tita Lolet, good morning. Sister Lodit. Mayroon ka ng Facebook. Kailangan maka-update ka na ng Good Morning Jesus every day. Kasi pinagawan ko siya ng accounts doon sa Facebook. Hindi siya marunong. At saka messenger. Oo. Good morning, Brother June. Then, si Brother June Mangigad. Manigad. Oo. Nasaan siya? Kasi sabi niya nung last week, sabi ni Brother June, Sister Ri, kamusta po? Sabi niya, wala po bang event ang Comfy? Sabi niya. Oo, nababato na daw siya sa bahay. Sabi ko, naku, Brother June, hanggang ngayon hindi niyo pa po alam na may live tayo. Sabi niya, Sister, wala akong FB. Sabi niya. Tapos sabi ko, magpagawa po kayo sa anak niyo. Yung cellphone ko, yung dipindot pa na manual. Sabi niya. Sabi ko, ay, papalitan nyo na yung cellphone nyo para nakakanood kayo. Kayo na lang ang di nakakanood. Tapos 3 days ago, sabi niya, nag-text siya, Sister Ria, sabi niya, thank you Lord, may FB na ako. Wow. Hindi na daw po siya naiinip sa bahay. Kaya good morning sa inyo, Brother June. Brother June Mangigad. Thank you Lord. Tapos, ay good morning po, Pastor Ray. Si Maring Ched, tama ang nasa puso at isip, sablay pag nagtagalog. Sino yan? Ang iyong kabatanggenyo, Brother Jess Evangelio. Sabi niya tama daw ang nasa puso at isip mo, sablay lang ang pagtatagalog mo. Ala hindi marunong. Thank you, Lord. Okay, siya nga po pala, mga kapatid, yung ating pong The Doctor is In sa August 31 ay mamumove. Ay, bakit? Ay, kasi maraming virus tayo. Marami tayong virus. For the protection of Docmon. Doktor siya, natatakot siya? Hindi. Hindi siya natatakot. Tayo ang nag-iingat sa kanila. Kasi tayo yung, ang tawag po doon ay responsible citizen of this world. Kasi kailangan maging responsible citizen ka. Bakit kanyo? Pag alam mong may sakit ka, kailangan umiwas ka sa mga healthy. Kasi ang tawag po nga doon, responsibility mo yun eh. Kaya nga, di ba yung iba nag-isolate? Mahirap yun pero titiisin nila yon. Parang respeto din po yun doon sa mga taong healthy sa paligid mo. So, sa atin, dahil may virus sa atin, yan po yung sinasabi namin na isa lang ang magkaroon dito sa Comfy. Damay-damay kami kasi close kami. Iisang bahay ang iniikutan. Kaya isang buong compound, lalo na dito sa household dahil tapatan ng mga kwarto, yung mga parang hotel kasi yan, di ba, tapatan. So, ganun po yun. Ngayon, meron na kasi tayo dito sa loob, pero yung flu virus lang po yun. Ano po mga kapatid? Mga nilagnat, tapos trangkaso talaga. Pero karamihan naman po ay okay na. Ngayon, ayaw naman natin na yung pupunta sa atin, imbis na mabless, oo, pag uwi nila. Tapos yung uuwi na yun, Tached, halimbawa, nakuha niya sa atin yung virus. Pag uwi niya doon sa mga family niya na healthy, kakalat din yun. So, being responsible ang tawag doon. Kasi mahal natin si Doc. Ayaw natin siyang mahawaan. Kasi maski ang doktor nahahawa Oo, mas delikado daw silang mahawa. Hindi dahil sa, minsan po, Tached, kasi di ba sabi namin, doktor ka Hindi po. Ang sabi niya, kaya daw po may mga frontliners na namamatay sa COVID, hindi sa kung ano pa man, hindi daw porke doktor. Kung hindi ganito daw po, halimbawa, doktor ako, nagkasakit ako, magpapahinga lang ako. Pag umokay na po yung lagnat ko, kailangan ko nang mag-duty again. Hindi kagaya ng mga hindi doktor na nasa bahay lang, mahaba yung oras nila para magpahinga, pero sila hindi.
meron lang silang mga ilang araw, pagka mabuti na yung kanilang pakiramdam, kailangan na naman nilang pumunta sa ospital. Kaya pala, mahina pa resistensya nila. Kaya pala mas madali silang mahawaan ulit. Kaya, kaya kailangan natin pong ipag-pray yung ating mga frontliners. Kaya, imo-move natin yung kay Doc. Okay. Hanggat maging maayos na ang lahat. Okay. Para naman lagi niya tayong ma-assist. Pagka nagkasakit din wala na tayong tatawagan. Hindi ba ga? Okay. Si Puntila. Ha? Puntila pa. Si Dr. Puntila? Maayos naman. Doc! Kamusta ka na, Doc? Alam mo, natuwa ako kay Doc Puntila. Nag-friend request sa akin nung parang 2 weeks ago. Sabi ko, wow, finally! Tawa siya tawa. Finally, may FB ka na. Thank you, Lord. Good morning din po kay Ninang Rem at kay Pastor Oying. Ayan. Thank you, Lord. Wala na tayong announcement, And now, it's time for our... Yan na, Tached. Sabihin mo na yung sinasabi mo kanina. It's time for our... Christok! Christok! Christok Tuesday! Installment si Mama Ched. It's time for our Christok Tuesday. Romans 5 verse 8. But God demonstrated His own love for us while we were still sinners. Christ died for us. Romans 5 verse 8. Thank you, Lord. Natuwa ako. Napansin nyo, wala nang kalaglag yung ating video. Thank you, Lord. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng ating mga kapatiran na nag-contribute po. Tomorrow po, mamaya pala, after this po, ay kukunin na natin yung ating bagong camera. At kahapon naman po ay nabili na natin yung ating bagong desktop. Kaya yung mga video natin wala nang lag, mga kapatid. And by tomorrow, magdo-double camera na tayo. Yay! Hindi na po kami mahihirapang mag-record at mag-edit-edit pa ng mga songs. Kasi pwede na ngayon tayong magpalitan ng camera. Kaya makaka-live na tayo ulit. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, nagulat po kami talaga sa inyong faithfulness, even in this trying time, hindi niyo po nakakalimutan ang covenant po ninyo sa Panginoon. Kaya sobrang pasasalamat po, kagaya po nito, di ba? Nakabili tayo ng mga gamit para sa ating live streaming. Even yung mga kapatiran natin na nasa abroad, talaga pong nag-contribute sila. Alam nyo, meron ngang mga nag-contribute din na parang naging member lang natin dahil doon sa live streaming natin. Nag-contribute din sila.
Si Lord na po ang magbabalik po sa inyo, mga kapatid. Kami po, all we can give back to you is our gratitude. Pero ang Diyos, maraming pamamaraan para ibalik po sa inyo ang inyong faithfulness sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Kaya ito yung ating Christok, mga kapatid. Alam nyo, nakakagulat kasi kung yung Christok before na yung sa mga bata, lagi namin nire-remind pa na mga kapatid, magpadala na kayo. Alam nyo ngayon, ilang weeks, 5 weeks na nakapila na kasi lahat sila nagpadala na. And after this po na tula, ang isusunod po natin dito ay balagtasan naman. Alam nyo, hindi ko alam na ganun pala ang balagtasan. Natuwa ako kasi meron nang nagpadala na balagtasan. Nakakaaliw pala yon kasi hindi lang isa. May umpire, tapos merong 2. And after this po na Christok na yung isahan, ang gagawin po natin, di ba? Challenge accepted kayo sa FB. Ganyan ang gagawin natin. Pag after all of this mga single na tula, yung balagtasan, papakita natin yung isa, tapos magcha-challenge tayo ng area na sa susunod, pero hindi pa ngayon. Sa susunod pa yon. Oo. So, i-challenge natin yung bawat area na, halimbawa, napadala to. And now, china-challenge namin ng area na ganito. Pag nabanggit ang pangalan ninyo, kayo po ang magpapadala ng balagtasan for the next week noon. Tapos sasabihin nyo, challenge accepted. Ganon, mga kapatid, ano? Ganda kaya. Okay, ngayon naman po ang ating tula ay manggagaling sa isang galing ng Batangas. Ito po ay si Sister Mel Orias na asawa ni Brother Rick Orias. Panoorin po natin ito. Gandang umaga po. Pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama ko. At ang iyong pagmamahal ang patnubay ko. Sa aking pagtawag, ako'y laging dinggin. Huwag kang magkukubli at pilit kang hahanapin. Sa lahat ng gagawin, ako ay turuan. Sa ligtas na landas, ako ay samahan. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang pananampalataya. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ikaw ang aking Diyos na tiyak at tunay. Di kumukupas ang pag-ibig mong taglay. Ang pagdurusa ko'y siyang namamalas. Mga suliranin, alam mong lahat. Kaya ako sa iyo'y tiwalang ganap. Pag-ibig mo, Jesus, ang lagi kong hanap. Ikaw ang buhay ko, ang nasa puso ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang lagi kong hanap. Pag-ibig mo, Jesus, ang lagi kong hanap. Pag-ibig mo, Jesus, ang lagi kong hanap. Purihin po ang Panginoon. Ayan po si Sister Mel Orias na taga Batangas. Salamat po, Sister Mel, sa padala po ninyong tula at yung video ninyo. Thank you, Lord. Alam nyo, yung susunod na linggo, nagulat ako na tumutula pala siya. At abangan ninyo kung anong area naman. Clue, siya po ay from the East area. Mula sa Silangan ba ang East? Mula sa Silangan. Abangan nyo yan sa susunod na linggo. Thank you, Lord. Ngayon po ay oras na, hindi ko napansin, iniwan pala ako ng aking kasama. Ngayon ko lang napansin, wala na si Tatched. Ay, mga kapatid, bago pala tayo dumako sa ating storytelling, memory verse pa naman, tapos nag-memory lapse tayong dalawa, Mama Ched. Okay lang po. Ang ating memory verse ay makikita natin sa Ephesians chapter 6, verse 10. Di ba? Ano umpisa? Finally, oo, yan. Aayusin ko na ngayon yan. Baka makorek na naman po ako ni Iko. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the
power of His might. O, brethren na, again, Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Yan po ang ating memory verse of the week. Sa Thursday, uulitin natin ulit yung mga nakaraan kasama nito na pang-7 na. Thank you, Lord. Ngayon po, pakinggan natin ang ating storytelling. Hello mga kids! Andito po muli ang Ate Meg ninyo na magbibigay sa inyo ng isang kwento mula sa Biblia. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay The Great Commandment, ang mahalagang utos, na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9 at Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 11. Sabi ni Moses sa mga Israelita, Ito ang kautusan at tuntunin na ibinigay ng Diyos upang ituro ko sa inyo. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin. Sambahin ninyo ang Panginoon habang buhay, kayo, ang inyong anak, at ang inyong magiging apo. Sundin ninyo ang lahat ng kautusan ng Diyos na ibinigay ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal sa lupang pangako. Sinabi pa niya sa mga Israelita na pakinggan nilang mabuti ang mga kautusan at sundin nila ito. Sa ganoon ay magiging maayos ang lahat para sa kanila. Sila ay magiging isang makapangyarihang bansa at titira sa mayaman at matabang lupa. Tulad ng ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. At sinabi pa niya, Tandaan ninyo ito, mga Israelita. Ang Panginoon at ang Panginoon lamang ang ating Diyos. Mahalin ninyo siya ng buong puso at buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Isaulo ninyo at itanim sa inyong puso ang mga utos na ito na aking ibinibigay ngayon. Paulit-ulit ninyong ituro ito sa inyong mga anak. Lagi ninyong itong pag-usapan, kung nasa bahay man kayo o malayo man, bago matulog sa gabi at paggising sa umaga. Isulat ninyo ito at itali sa inyong mga kamay at noo, para lagi ninyo itong maaalala at masusunod. Isulat ninyo ang mga utos na ito sa hamban ng inyong mga pintuan at sa tarangkahan ng inyong mga lungsod. Sinabi ni Moses na dapat gawin nila ito dahil pag-aari sila ng Panginoon nilang Diyos, sapagkat sa dinami-dami ng mga tao sa mundo ay sila ang pinili ng Diyos para maging bayang nakatalaga sa Kanya. Dahil minahal niya sila at ginusto niyang tuparin ang Kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Iyan ang dahilan kung bakit iniligtas niya ang mga Israelita sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at pinalaya sila sa pagkaalipin ng hari ng mga Ehipto. Tandaan ninyo na ang Panginoon lamang ang tutupad sa ating mga pangako at ipapakita niya ang kanyang pagmamahal sa libo-libong henerasyon sa mga taong nagmamahal at nagsusunod sa kanyang mga utos. Pero, hindi siya mag-aatubiling parusahan ang mga taong namumuhi sa kanya. Kaya dapat, sundin nila kung ano ang itinuro sa kanila. Kailangan nilang sundin ang lahat ng mga batas na ibinigay ng Panginoon. Matthew chapter 22 verses 37 to 38. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Paalam mga kids! Hanggang sa muli! God bless! Good morning, Jesus! Good morning, good morning, good morning, Jesus! Today is Christok Tuesday! Thank you, Lord. Good Sister morning, Benny? Sister Ana. Good morning, Sister Ang aking Benny. kapatid na nagdiwang ng kaarawan niya kahapon. Thank you, Lord. At bago po ako magpasalamat, pangunahan po muna natin ng panalangin, Sister Venus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, sa muling pagpili mo na may ihayag ang iyong kaluwalhatian.
na tunay, Panginoon, kung ikaw po wala sa amin, ay wala po kami magagawa. Salamat po sa iyong mga aral, sa iyong mga salita, na patuloy po na aming katatagan, na aming buhay, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa pagpapatuloy ng pag-aaral na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Good morning, mga kapatid. At ngayong umagang ito ay muli, sabi ko nga, magpapasalamat po muna ako at bigyan niyo ako ng pagkakataon na ibigay ang luwalhati, ang papuri, pasasalamat sa Kanya lang. At thank you, Lord. Sister Venus, ako ay 44 years old. Parang nung linggo lang, 43. Happy birthday muli. Nung Lunes, 44 na, mga kapatid. Kaya papurit pa salamat po ay binabalik ko sa Panginoon. At natutuwa po ako ibahagi muna sa inyo yung aking binigay na birthday word ni Lord sa akin nung Monday na madaling araw. Sabi po dito, yung po nabanggit kahapon, Isaiah 43, 1-5, talagang confirm po. God's promises to rescue His people. Ayun po yung kinanta nila Tita Ria kahapon. Yung kanila po, dumaan ka man sa malalim na tubig. Ito po sa akin yung compose ni Tita Ria na, do not be afraid, I will save you. Hindi ko po kakantahin. Sabi nga po doon, Sister Venus, Israel, the Lord who created you says, do not be afraid, I will save you. Have caused you by name, you are mine. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. For I am the Lord your God, the Holy God of Israel, who saves you. I will give up Egypt to set you free. I will give up Ethiopia and Seba. I will give up whole nation to save your life. Because you are precious to me and because I love you and give you honor. Do not be afraid. I am with you. Ayan, Sister Venus, yung word ko nung tawagin ako ni Lord sa paglilingkod sa Kanya. At pinaalala uli ng Panginoon, sabi ko nga, Lord, alam kong itong word na ito ay magagamit ko uli. At kahapon nga po, sinabihan po kami na Christalk daw po kami, Christalk Tuesday. Kaya sabi ko, Lord, nakakatuwa. At alam nyo, yung topic natin ngayon, akma din dun sa Isaiah 43, yung kay Moses, na pinapaalalahanan pa rin tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa mga salita niya, sa mga kaarawan na taon-taon ipinagkakaloob na malakas, na may kaligayahang naglilingkod sa Kanya at yun po ay hindi kayang bayaran. Kaya salamat sa pagkapili, pagkahirang sa akin ng Panginoon upang siya ay paglingkuran. Kaya ano pa ang gagawin kundi maglingkod ng tapat, sumunod ng tapat, at pagpapalang lubos ang nakalaan para sa kanyang mga anak. Sister Venus, ano ba itong ating topic ngayon? Amen. Thank you, Lord. Yung ating pong pag-aaral ay tungkol po sa pinakamahalagang utos na matatagpuan po sa Deuteronomy 6:1-9. Ito pong Deuteronomy, ito po ay book of instruction. Punong-puno po ito ng tagubilin. O ito po ay utos, sabi nga, ito rin po ay book of preaching. Lalaging may pagtuturo o pag-aaral para sa ating lahat. Ito rin po, pinakikita po rito ni Moses, yung kanyang exile through the desert. Diba, yung kasama siya, yung pagkaligtas ng Panginoon kay Moises at kasama ang mga Israelita, after 40 years na nandoon sila sa ilang, pag sinabing ilang, ito po yung yung tigang na lugar, yung mainit, wala kang halos mapagkunan. Disyerto. Ayun nga, pinakikita rito yung yung sa kanilang pagkakatapon doon, sa lugar na yon, pinakita yung pagkakatawag ng Panginoon sa kanila na kailangan at pinaalala ni Moises sa mga taga-Israelita nung sila ay nasa disyerto na kailangan sumunod palagian sa ating Panginoon. Ang pangyayari pong ito, sabi niya, 40 years sa mga Israelita sa ilang, ito ay tigang na lugar. Sabi niya, gusto ni Moises na alalahanin kung paano sila inakay ng ating Panginoon at makaalis sa lugar na tigang. Kaya dapat maging tapat at masunurin sa Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon.
Sa totoo nga po mga kapatid, di ba, meron tayong awit dyan, pero hindi po natin naawitin. yung susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus, ngayon at magpakailanman. Kahit anong sitwasyon mo, titingnan mo yung magandang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, di ba, Praise Sister God. Ana? Totoo Kailangan yan. lagi ka lang susunod na walang pagrereklamo, walang pag-aalinlangan sa pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, Sister Ana, kagabi-gabing-gabi na, wala pang pumapasok sa aking kaisipan tungkol dito. Humingi talaga ako ng grasya kay Lord, ng tulong kay Lord. Mukhang alas 12 ng gabi, wala pa rin. Alam niyo po, binasa ko ng binasa, na-excite ako sa word na to, itong Deuteronomy 6 verse 1 to 9. Pinakita rito ng Panginoon yung pagkalinga niya sa atin, sa pagsunod natin sa Kanya. Pinakita niya na hindi siyang magkukulang sa pagsunod natin sa Kanya. Thank you, Pinakita niya yung pangangalaga niya bilang isang tumugon sa Kanyang pagkatawag sa atin na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo lilimutin sa ating paglilingkod sa Kanya. Nakakatuwa po, nung time na gabing-gabi na at ako'y nagpipray kay Lord, kasi talaga medyo masama po ang pakiramdam ko, tapos buong mga kasama ko sa bahay may mga lagnat. Sabi ko, Sister Venus, huwag ka magkakasakit ha. Oh, sabi niya sa akin, huwag kang magkakasakit ha. Kaya salamat naman po sa ating Panginoon. Yung tulong niya sa atin talagang sapat-sapat. Baga, hindi po ako natutuwa na may lagnat sila, kundi pinakikita ng Diyos na tunay, hindi naman tayo lahat uubusin ng parang magkalagnat. Praise Sabi God. ko, may merong malakas para makatulong sa mga nakapaligid na merong may nararamdaman. Thank you, Pinakita rito ni Lord, sabi nga, sa Deuteronomy 6, 1 hanggang 9, sa verse 1, pinakita yung pagkakatawag at pagkakakilala mo sa pagtugon, sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Na tunay, sabi niya, na kakaiba po, kakaiba. Napakasarap namin, napakasarap isipin yung pagkatawag ni Lord sa atin pag Totoo ginunita po yan. natin. Sa verse 2, pinakita rin dito yung reverence and faith that leads to obedience. Ililid tayo talaga. Ililid tayo mga kapatid sa tamang daan. Ililid tayo sa makatuwirang, matuwid na landasin ng ating Panginoon. At pinakita po rito, yung fear of the Lord is the beginning of knowledge. Wisdom, yes. Wisdom, kaalaman sa malahat ng bagay dahil ibibigay pagkakaloob ng Diyos para ang lahat ng bagay magkaroon ka ng karunungan o kaalaman sa mga bagay-bagay na nagaganap sa atin sa ngayon. Kaya pinakikita rito, ang fear of the Lord, nire-require neto Merong requirements po ito, yung righteousness. Kailangan po, nasa mayroon ka ring matuwid na pamumuhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Di ba, Sister Ana, ikaw ba? Lumalakas ba ang iyong loob pag nababasa mo ang salita ng ating Panginoon? Sobra. Kasi full of surprises, Sister Venus. Amen. Thank you, Lord. Diba? Yung Word of God, ito yung ating nagiging kalakasan. At sabi ko nga, pinatitibay ka at pinalalakas ka ng bawat salita na ibinibigay ng Lord sa atin, sa ating Totoo lahat. yan. Kaya napakasarap. Pag minuni-muni mo at mineditate mo, sabi nga, minemorize mo, kaganda po ng dating sa atin, maalwa ng pakiramdam, maayos, at yun nga, pinakikita rin ng ating Panginoon, igaguide ka talaga niya, ililid ka niya para makasunod sa kanyang kalooban. Sa verse 3, sa pagsunod, pinakikita rito, di ba kanina, sabi nga sa pagsunod natin kay Lord, maging yung ating lahi, saling lahi, yung pagpapalain ng ating Panginoon. Lalaki ito, hindi lang sa dadami na yung marami magiging, hindi. Isa na rin po iyon. Kundi pinakikita ni Lord, maging salinlahi mo, pag pinakita mo o makita yung Word of God sa buhay natin, maging iyong guided by the Holy Spirit. Ika-guide ni Lord through the Word of God. Yung ating mga salinlahi, maging mga anak, kaapu-apuhan, ayun ang pagpapala na naglilingkod sa ating Sister Panginoon. Venus, sila nga ang iyong baby? 4 na pagpapala ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. 4 na anak po mga kapatid. Sa lupaing ito, sabi nga, pinakikita doon sa lupaing sa pangako ng Diyos sa atin, magkakaroon ng sagana sa lahat ng bagay. Gusto ba natin managana tayo sa lahat ng bagay? Siyempre, Hindi amen. lamang sa mga sabi nga alam niyo po nakakatuwa, sabi, flowing with milk and honey. Yung milk and honey rito, ito yung blessing. Na sa pagsunod mo kay Lord,
ito yung ating nourishment. Sabi nga, ito yung ating kalakasan. Siya yung magpapalakas sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng, sabi nga bakit tayo nagpapatuloy? Dahil pinalalakas tayo ng Word of God na pinagkaloob niya sa atin. Sounded like paradise, sabi niya. At ito ay may dala, sabi nga, mayaman sa rich crop, at saka, sabi nga, kang maging ang ulan, mahinahon na papadaluyin, paulanin ang ating lugar para hindi maging tigang. Ang mga livestock, andyan siya para i-produce, i-provide sa lahat ng kanyang mga anak. Ganoong kaganda yung salita ng ang word ng Panginoon dito sa Deuteronomy. Mismo ako, lumakas ako rito, Sister Ana. Sabi ko nga, binaliwala ko yung panghihina na aking nararamdaman dahil alam ko, eto palalakasin ako ng Word of God ng ating Panginoon. Sabi niya, dapat laging kang filled by the Holy Spirit o controlled by the Holy Spirit na nagmumula sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa Numbers 13 hanggang 14, kasi po yung mga tao puro, mga Israelita, punong-puno na laging pagrereklamo, laging pag-aalala. Hindi nila ito nalasap. Sabi nga, hindi nila ito nakamtan yung ganitong pagpapala na nag-provide si Lord ng sobra-sobra. Kasi dito sabi nga, pinakikita rito ni Moises na dapat maisip ng lahat ng tao, lahat ng tagasunod ni Kristo, na dapat nating iwasan ang pagkakamali. Kasi merong pagkakamali doon dahil sa kailang pagrereklamo, nanatili sila kasi sa disyerto, pero hindi nakarating sa promised land. Pero yung pangako ng ating Panginoon, na pag siya ang sinunod mo, yung salita ng Diyos ang sinunod natin, pagpapala. Hindi lang basta-basta pagpapala, mga kapatid, kundi sabi niya, ilalaan sa'yo ni Lord yung beautiful land, yung lupa, yung kanyang promised land na pangako niya sa atin, sa kanyang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ganun po kaganda to, mga kapatid. Sabi nga, sayo, di ba, minsan hindi natin nakikita yung magandang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Nakikita natin, di ba, kasabihan nga, yung puno lang, yung isang puno ng roses, minsan di mo nakikita yung kagandahan ng bulaklak. Yes. Kundi nakikita mo yung tinik nun. The same to sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ngayon, katulad ngayon, kung ang nararamdaman mo, nilalagnat ka, nagkakaroon ka ng sakit, parang sa'yo, naku, ano ba to? Naglilingkod ako kay Lord. Hindi po. Sabi nga, ang lahat ng bagay, Romans 8:28, inaalaw ng Panginoon, meron siyang purpose. May magandang dinala yun ang Diyos sa buhay nating lahat. Kaya sabi, wag natin tingnan yung mga bagay na magda-down sa atin. Kung titingnan natin, may magandang layunin si Lord sa bawat pangyayari na gaganap sa buhay natin Lagi lahat. may magandang gagawin. Diba, Sister Ana? Lagi may magandang gagawin ng ating Panginoon. At doon po sa verse 4, sabi nga, wala na tayong ibang sasambahin. Ang greatest commandment, sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your, sabi nga, mind. At doon po sa Matthew 22, verse 37 to 39, yung pinakita sa kanya, love your neighbor as you love yourself. Kasama po iyo, mga kapatid. Sa pag-ibig mo sa Panginoon, sa pag-ibig natin sa Panginoon, kasama na mahalin natin, maging ang ating kapitbahay, maging ang mga taong hindi nagbibigay sa ating minsan ng sama ng loob. Hindi tayo dun sa sama ng loob titigil, kundi sabi nga ganyan, mahalin pa rin siya kasi inalaw ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa ikabubuti natin. Meron din kasi si Lord inaayos sa ating buhay. I love you with the love of the Lord. I love you, kapatid. Sabi sa Zacarias 4:14 verse 9, ang daigdig o itong pamahalaan, si Yahweh lamang, ang kanyang pangalan lamang ang itataas. Sa kanya, kikalalin siya ng lahat ng tao na siya ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Yung buong daigdig na to na ating ginagalawan. Kung tayo mga tao, ito lang yung sakop natin, limitado ang ating kakayahan. Pero yung Diyos, buong mundo, ang kanyang kapangyarihan, nakatunghay sa lahat, nakakita, tinitingnan niya ang lahat ng pangangailangan, anumang mga sitwasyon, kita ng Diyos, ay yung pa kaya tayo, yung mga suliranin natin, napakasimple lang. Amen. Kaya sabi niya, nandiyan ang Diyos, ang kanyang pangalan lamang ating aasahan. Ang kanyang pangalan at ang kanyang salita ay iisa. Walang iba kundi ating Panginoon. Sa verse 5,
pinakikita rito ng ating Panginoon yung commitment natin. Maging committed tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang ang commitment mo ay saka na akong maglilingkod kay Lord pag nanagana na ako o pag ganito, pag ako ay sabihin, pag dininig na ni Lord yung aking panalangin, saka lang ako yung Pag commitment matanda na ko, ako. magiging mainit na naglilingkod kay Lord. Hindi po doon, mga kapatid, hindi po iyon ang basehan. Hindi po iyon, hindi po doon nahihinto yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ano mang sitwasyon, tanging Panginoong Hesukristo lamang ang ating aasahan. Kaya sa verse 6, sabi nga, kaya ang utos ni Yahweh ng ating Panginoon, itanim sa ating isip, maging sa pagtulog, sa pagpapahinga, yung Word of God, nakapanatili sa atin. Makita sa ating galaw, makita sa ating pupuntahan, makita anumang ating gagawin, ang salita ng Diyos na sa atin. Pinakikita rito. Yung kahalagahan ng salita ng Diyos, napakahalaga ng Word of God. Word of God na dapat din po pahalagahan natin. Pahalagahan natin bilang isang tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos mahalaga, kaya bigyan mo ng kahalagahan. Bigyan ko ng kahalagahan, bigyan natin mga kapatid ng kahalagahan. Ganon nga, di ba, Sister Ana? Totoo po Napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. Meron nga ritong awit, pero mamaya na yon. Gusto, Parang, sabi nga, kung gusto natin maging successful bilang isang Kristiyano, dapat daw po yung buhay natin, yung part of life natin, lagi ang buhay natin, ang mag-orient neto, ang magiging pattern palagian neto, walang iba kundi ating Panginoon. Hindi lamang yung information-oriented tayo, yung alam mo lang yung salita ng Diyos, pero hindi natin isinasapamuhay. Totoo. Kaya magkatambal po ito, mga kapatid, napakinggan mo, at the same time, isa sa pamuhay natin lahat. Amen. Katambal po ito kung gusto natin lumago as a Christian. At pinakikita po rito, sabi, maging sa mga anak, sabi, i-train natin ito, train as a child in the way he should go. Kung ano ang gusto ng Panginoon, i-train natin sila, i-mold natin sila sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Totoo Lumaki po yan. sila na iti-train natin as a parent, sabi nga, pagpapala pareho sa children, sa parents, sa lahat ng tao. Pag ito napalaki natin ng na mold ito sa Word of God, napakaganda. Napakaganda, di ba, Sister Ana? kayamanan na yan, Sister Amen. Venus. Ikaw, Sister Ana, paano mo napalaki ang iyong anak? Sister Venus, isa lang yung anak ko, Ayan, no? Compare salamat. sa'yo, 4. Talagang, sabi ko nga, napakaganda na imulat natin yung ating mga anak. Kaya nga po may children's ministry. Tapos ngayon may Chris Talk, Tuesday, mga kapatid. Kaya yung mga, alam ko po, start na ng pasok ngayon, Sister Venus. Pero unahin po muna natin si Lord. Mga kids, mommy and daddy. At alam kong pagpapala. Sabi nga, mawalay man sila, ang salita ng Diyos nakatanim na sa puso nila. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga sabi, di ba, ipulupot sa inyong kamay, itali sa inyong noo, yung Word of God. Sabi niya, kaya sabi rito, pinakikita rito yung Proverbs 3, verse 3, sabi, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Gawing necktie natin yung Word of God sa ating buhay. At sabi nga, at ilagay sa puso natin ang kanyang salita, ng salita ng ating Panginoon. Ganong kahalaga po ang Word of God na ating Panginoon. Kaya sabi, maging isulat ito sa hamba, sa doorpost, sabi nga, isulat ito sa pintuan, sa trangkahan, ganun po. Bakit po sinabi isulat? Pinapaalala, laging pinapaalala sa atin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit gusto kahit saang lugar gustong isulat, maging sa puso nating lahat, ganun po pinahalagahan ang Word of God na ating napapakinggan araw-araw. Kaya po mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang buhay nating ito, sabi nga, ang Diyos ang nagtalaga sa atin, siya ang pumili sa atin, sa Kanya, siya ang tumawag sa atin. Kaya makita sa awat grasya ni Lord palagian ng ating Panginoon sa buhay nating lahat. Amen. Sister Ana. Amen. Parang, kanina sinabi mo, kakanta ka. Yung kayang Mamaya gusto. na yun. Mamaya na? Di ba? Naalala ko yun na, mga kapatid. Sige po. Meron po kami kapirasong kanta lang. Wag natin, Loy, kasi O sige, po. Sister Venus. Ang salita mo, Panginoon, Ay, napakahalaga. Di ba mga kapatid, napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ayan, Minister Arnold. Thank you, Lord po.
Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay na, Sister Venus, ang iyong Deuteronomy 6. May surprise. Imagine mo si Sarah. Mga kapatid, 10 minutes na. Ayan, grabe naman. Grabe naman, Sister Ana. Sabi ko sa inyo, full of surprises. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Anak, message ng kaunti. Dali. Saan galing? Kinuha mo yata sa wallet ko. Yun na, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nadagdagan ng isang taon yung nanay ko. Isang taon? Nagpapasalamat ako dahil yun nga kahapon, di siya nakapag-celebrate kasi yun nga, pag nag-aaral talaga siya, hindi siya makakain ng maayos. Kaya sabi ko na lang kay Maris, ngayon na lang niya ibigay yung regalo. Si kay Maris talaga wala akong pambili niyan eh. Ayan, First time po, mga kapatid. Nagpapasalamat ako. Maging blessing ka pa sa aming buong pamilya at sa ibang tao. Mahabang buhay. Yung happiness mo, ibigay ni Lord sa'yo. Thank you, Lord. Regalo. Nasa wallet na? Kasi ang kaligayahan, shopping! Thank you, Lord. Araw-araw daw pa birthday. Thank you, Lord. Salamat, anak. Thank you, Lord Maris. Ayan. Ngayon naman po, dadako tayo, Sister Venus. Talagang full of surprises si Lord. Kasi kahapon talagang pagpapala pa rin ang pinagkakaloob ng Diyos. Sabi nga po, ang aking pong topic ngayon sa Deuteronomy 7, 6 to 11, mga kapatid. Kung yung kay Sister Venus po ay the Great Commandment, ito pong sa atin sa Deuteronomy 7, mga kapatid, the Lord's own people. Sabi nga, pag ikay sumusunod sa Panginoon, pag minahal mo ang salita ng Diyos, minahal mo ang Panginoon, sabi nga, magiging the Lord's own people. Ito po yung topic ko sa Deuteronomy 7, 6 to 11. Basahin ko lang po sandali, mga kapatid, kasi isa-isahin po natin ito. Sabi po dito, ang bayang hinirang ni Yahweh. Naroon din po siya sa Exodo 34, 11 hanggang 16. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hibita at Jebuseo, mga bansang mga malalakas at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. At kapag sila'y ipinaubaya na ni Yahweh sa inyo, lilipulin ninyo silang lahat. Huwag nyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkagano, magagalit siya sa inyo at kayo'y kanyang lilipulin agad. Tatalo na po ako, mga kapatid, verse 6. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at tinibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatandaan yung si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Subalit nilipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin niyo ang kautusan at ang mga tuntuning ito na ibinigay sa inyo ngayon. Doon pa lang po sa chapter 6, ipinaalala na po sa atin na mahalaga ang salita ng Diyos, ang kautusan, at yun ang pinakamahalagang kautusan. Dito po sa chapter 7, mga kapatid, iisa-isahin ko po.
sabi nga, the reason why all enemies of the promised land must be completely destroyed. Ang mga kadahilanan kung bakit ang lahat ng mga kaaway ng ipinangakong lupain ay dapat naganap na masira. Ano pong dahilan, mga kapatid? Sabi po dito sa verse 6, because God's people are holy. Totoo po yan, mga kapatid. Set apart to God, chosen to be special treasure. Imagine niyo, mga kapatid, the Lord's own people. Tayo pala, special treasure. Sister Venus, imagine mo, special treasure. Tayong mga lingkod niya. Sabi nga, special na kayamanan. Pagdating sa Panginoon, special pa rin tayo. Salamat sa pagkatawag sa atin. Sabi nga po sa 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos, mga kapatid. Totoo po yan, mga kapatid. Kanina pa po, binabagit na nila Tita Rias, Lola Ched, yung sabi nga yung mga nakakasalanan, tinatanggal yan, mga kapatid. May nakausap nga po ako ngayong pandemic. Sabi po niya, bakit lagi mo sinasabi na napakabuti na itong pandemic? Sabi ko, kapatid, maraming naidulot ang pandemic sa atin. Kung titingnan mo in a positive way, mga kapatid. Bakit, sabi ko nga, bakit niya natanong yun? Siguro ang isip niya, negative. Depende po kasi sa relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid. Kasi, kung isipin natin yung sinasabi ni Sir Venus kanina, reklamo, wala pong mangyayari, hindi makakarating sa promised land. Lilipas, yung iba nakarating na, naranasan na yung milk and honey. Tayo, mga kapatid, bagamat pandemic, sabi nga, ilagay natin sa positive ways. Magugulat tayo, di po ba lagi natin naririnig, nakabili ng bahay, nakabili ng sasakyan, nakapagbenta ng lupa. Kay Lord lang po yan. Ilagay natin sa positive ways kasi nakatatak na sa puso natin yung Word of God, mga kapatid. Hindi tayo masusway. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, sobrang pagpapala ang pandemic na ito. Sa totoo lang po, may thirsting trials, sufferings, pero pagdating sa Kristiyano, pagpapalang lubos pa rin. Sabi nga po sa verse 7, God's people were not chosen because of any merit or value. They were the fewest of all people. Mga kapatid, si Lord po hindi tumitingin sa dami o sa konti. Kung ano ang narating mo, kung sa talino mo, sa kalakasan mo, hindi po dyan tumitingin ng Panginoon, sa puso pa rin, mga kapatid. Bakit kanyo? Nabanggit ko ito, Sister Venus, kasi, di ba sa prayer meeting, pag isa na lang, ay papasara ko na, kasi isa na lang ako. Mga kapatid, di po ba yun lagi ang sinasabi ng mami? Hanggang ngayon kay Pastor Alex, kahit isa yan, puntahan nyo, mahalaga sa Panginoon yan. Mahalaga ang kaluluwa sa Panginoon. Kaya, it doesn't matter, mga kapatid, kung kokonti kayo, kung marami kayo. Sister Venus nga, marami anak. Ako isa anak, pero pareho kaming pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga, it doesn't matter kung kokonti kesa marami, mga kapatid, patuloy tayong maglingkod ng tapat sa Kanya. Sabi nga po sa Genesis 12 verse 3, ito po yung sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang bayang ito, pumunta ka sa pinapupuntahan ko sa iyo, pagpapalain ka, 1,000 saling lahi ang pagpapalain ng ating Panginoon. At sumunod naman po si Abraham, yun yung pinasasabi doon sa chapter 6 na tayo ay sumunod ng may katapatan sa ating Panginoon. Paalala pa rin yan, Sister Venus, di po ba? Kaya nga, Sister Venus, ano ba yung, ikaw ba nung tinawag ni Lord, nasa magandang kalagayan ka ba? Hindi. Nakakatuwa kasi pagkatawag sa akin ni Lord. Noon kasi, mahilig lang ako sumama. Parang sama, sunod rito, punta ron. Hanggang nakita ko yung pag-ibig ni Lord sa akin. Ayun pala ang simula sa aking pagsunod-sunod. Ayun na, nagtuloy-tuloy na siya na ako ay naglingkod sa ating Panginoon. Ang unang-una, syempre, ang aking mga magulang. Sa kanilang pagkakapili ni Lord. Kaya, pagsama-sama ko, nadala na rin po ako. Hanggang sa nanatili ako, eto na po ako ngayon. Thank you, Lord. Sabi sa inyo, wala nasasayang sa paglilingkod. Sabi nga po sa verse 8, ituloy ko na, mga kapatid, God's people were chosen
only because of God's love. Sister Venus, ito yung kanina pa natin pinag-aaralan. An oath to Abraham and the forefather. Doon sa mga ninuno natin, sabi nga, 1,000 salin lahi, mga kapatid. Nakakailang generation pa lang po ba tayo? Kung isipin ko po, kung kay Minister Otan, Mami Ligaya, Daddy Bart, tapos daddy niya, Daddy Goni, tapos Brother Otan, tapos Joel, tapos sabi dito, 1,000 salin lahi, mga kapatid. Kaya sabi nga, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po nasasayang. Kasi sabi sa Galatians 3:29, Sister Venus, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, hindi po nagtatalo sira ang Panginoon sa pangako niya. Yan po ang hindi niya kayang gawin, ang sumira sa pangako niya. Sa verse 9 po, mga kapatid, because the Lord God is the true God, and He is faithful, mga kapatid. He keeps His covenant of love. Imagine ninyo, ang Diyos pa ang nakikipag-covenant sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig niya. Kasi Sister Venus, sabi ko nga, kung hindi ako pinili, tinawag ng Diyos, malamang talaga, hindi ko alam kung nasan po ako ngayon. Pero ngayon, isang pinakasisigurado ko, punong-puno ng pagpapala kasama ang Panginoong Jesucristo. At salamat sa pag-ibig niyang hindi nagmamaliw. Sabi nga po sa 1 Kings 8:56, purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises. Imagine niyo kay Moises, mga kapatid, hanggang ngayon. At sa susunod pa, wala isa mang nasira. Natutuwa po ako, eto mga kapatid, to those who love Him, to those who obey Him, sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, at sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Sister Venus, kaya yung mga bata, lagi sinasabi, sunod, may pagpapala. Suway-suway, sabi nga, hindi pagpapala. Sa totoo lang po, mga kapatid, Sister Venus, nung tawagin ako ng Panginoon, nang maglingkod sa Kanya, napangasawa ko si Minister Otan, kasi hindi po ako nakatapos ng college, mga kapatid. Ang plano ng tao, syempre ako din po, na mabilang ko nanay, tatay ko, mabigyan ko sila ng diploma, mabilang ko ng bahay at lupa, ng magandang buhay. Pero hindi doon nag-stop, mga kapatid. Bagamat hindi po nasunod yung gusto ng magulang ko para sa akin na makatapos, pero ibang-iba yung pagpapala naman po ang ipinagkaloob ng Diyos. At ngayon po nararanasan namin. Sister Venus, kasi sabi ko, bibilang ko ng bahay ng nanay, tatay ko. Ngayon, alam niyo mga kapatid, yung nanay, tatay ko, may bahay sila, ang ganda, bungalo, pero hindi ako bumili, si Lord. Pinatira sila. Imagine niyo, pinatira na sila, binabayaran pa sila. Hindi na sila nagbabayad ng kuryente, ng tubig. May tagapagbayad pa, si Lord pa rin. Saan ka pa, Sister Venus? Kaya nga sabi ko, kay Lord lang yan, Sister Venus. Amen. Sabi ko nga, uuwian pa, papasalubungan pa, bibigyan pa. Caretaker ng bahay. Ibig sabihin, pag ikaw ay naging caretaker ng salita ng Diyos, pagpapalang lubos, imagine nyo, hindi po sa akin, kundi sa buong angkan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, yung kapatid ko, nakapangasawa ng teacher, talagang kahit hindi ko siya napag-aral, pero ibang pagpapala pa rin, Sister Venus, ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi, mga kapatid, yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon, isang espesyal na kayamanan sa Panginoon. Hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. Amen. Treasure talaga kasi yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw sa atin. Mga kapatid, kaya alalahanin po natin, saan ka ba tinawag ng Diyos, anong kalagayan, kung makapagreklamo pa po tayo ngayon. Kaya mga kapatid, wag nang instead of magreklamo, magpasalamat tayo sa Diyos. May warning dito sa verse 10, mga kapatid, because God does not hesitate to execute justice, He destroys all who hate and reject Him. Mga kapatid, warning yan. Hindi naman dahil sa mahal tayo ng Diyos, sinusupil niya tayo para ipakita na, anak, balik lang. Kaya nangyayari po itong pandemic na to. Ngayon may wildfire, tapos kung ano-ano pa pong nararanasan. Mga kapatid, isa lang pong hinihingi ng Diyos sa atin. Magbalik loob, magsisi, talikdan ng kasalanan. Mga kapatid, sa isang igla, promise ko sa inyo, kayang i-transpose ng Panginoon sa napakaganda na akala natin epidemya, itong nangyayari sa atin. Pero isa lang ang nakakasigurado ko, humingi
ng pagsisisi ng taos sa puso, mga kapatid, babalik ng Diyos kung ano man. Kasi siya ang noon, ngayon at magpapakailanman. Na-orchestrate na ng Panginoon ang ating buhay, mga kapatid. At sa verse 11 po, sabi po dito, because obedience is demanded by God. Pagsunod, pumuli, pinaalala ng Panginoon. His people must obey all God's commandments, laws, and regulation, mga kapatid. Yung pagsunod natin, nababanggit po ni Pastor sa ating mga Sunday Fellowship, yung amen to amen, yung mga batas natin ngayon, sa ikagaganda, mga kapatid, si Lord lang po yan kasi hindi naman marirealize ng tao kung hindi pagkakaloob ng Diyos. Salamat sa realization, sa mga pagbabago, at tunay na yun lang ang kailangan, ang pagbabago natin, mga kapatid. At thank you Lord. Sa Psalms 1:2-3, yung binabanggit ni Minister Otan nung sa kanyang Throwback Thursday, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Salamat sa Diyos, mga kapatid, talagang full of blessing. Sister Venus nga, 4 ang anak, ako 1. Pero hindi nagkulang ang Diyos, mga kapatid. Para kang sa nasa batisan, mga kapatid, yung tubig, hindi ka matutuyuan, bagkus ikaw ay mamumulaklak pa at mamumunga. Kaya sabi ko nga, Sister Bess, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil si Joel po, thank you Lord, grab ko na pa opportunity na Dean's Lister po uli siya, Sister Venus, ngayong second sem. At salamat, Brother Joel. Thank you Lord. Kay Lord lang yan. Hindi natin pagmamalaki, yan ay kaloob ng regalo ng Panginoon sa atin. Hindi natin pagyayabang yan dahil ang Diyos, sabi nga, saganang magbigay. Conclusion ko, mga kapatid, 1 Corinthians 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat ang Diyos. God is faithful. Thank you, Lord. Aawit po kami, mga kapatid. Talagang, hindi pa ako papayag na hindi kami umawit uli, mga kapatid. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Bago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 salilahi. Naiyak po ako sa taas ng kuha ni Minister Arnold. Thank you, Lord. Ayan.
Ama, mapagpala sa aming lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na muli kami ay nakabahagi na iyong mabuting salita, Panginoon. Ito po ay pagpapala sa aming lahat. At alam ko po ang mga paalala nyo sa pang-araw-araw naming pamumuhay na huwag naming kalimutan na ang pag-ibig nyo hindi nagmamaliw sa amin. Ang katapatan nyo, Panginoon, hanggang sa 1,000 salinlahi ay pinadarama nyo, Panginoon. Maraming salamat po sa community na patuloy ninyong ginagamit para sa amin upang kami ay makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala sa tinitira namin, Panginoon, sa mga pinagaling na may sakit, Panginoon. At ngayon pa lang po, papuri, pasasalamat na po ibinabalik namin sa inyo. At tunay nga po, Panginoon, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, Panginoon, ang patnubay gabay, higit ang protection ay sumaaming lahat, Comfy family. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya niyo ring anihin. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa'yo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo rin anihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang itinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo.